Amen. Magandang gabi sa ating lahat, mga anak, mga ginigiliw, no? May pag-asa sa Panginoon, no? Ang ibabahagi ko sa inyo sa gabing ito ay ang pag-aalinlangan ng pinsan ng ating Panginoong Jesucristo, no? Ang pag-aalinlangan ni John the Baptist, no? Ang pag-aalinlangan ni John the Baptist. Alam niyo kung bakit, anong dahilan kung bakit nagsugo si John the Baptist ng kanyang mga disipulo, ng kanyang mga alagad sa ating Panginoong Jesucristo. Kung bakit niya isinugo ang kanyang mga alagad, kung siya na ba yung Kristo na darating, siya na ba yung tagapagligtas na inaasahan niya? O meron pang ibang darating, sabi niya. So ang isang kadahilanan kung bakit pinapunta o isinugo ni John the Baptist yung kanyang mga alagad, no? Upang alamin kung siya na talaga yung Kristo ng Diyos, mga ginigiliw, dahil siya ay nag-aalangan. Nag-aalanganin siya dahil ang akala niya na darating na Kristo ay isang katulad ni David, isang hari, mayaman, matapang, maraming sundalo. At yun ang inaasahan niya na pagdarating ang Kristo, siya ang susundo sa kanya, siya ang magliligtas sa kanya sa bilangguan, no? Yun ang isang kadahilanan kung bakit siya nagsugo, mga ginigiliw. Kahit kung babasahin po natin dito sa Matthew 11, no? Ang sabi niya dito, pagkatapos ng mga tagubiling ito sa kanyang 12 alagad, umalis si Jesus upang magturo at mangaral sa mga bayang malapit doon. Dito sa Matthew 11:2, nakabilanggo na noon si Juan na tagapagbautismo. Nabalitaan niya ang mga ginagawa ni Kristo, kaya't nagsugo siya ng mga ilang alagad. Alam niyo kung matatandaan niyo, no? Siya pa mismo ang nagdeklara sa mga naging alagad ng ating Panginoong Jesucristo, no, na siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng ating mga kasalanan. Siya pang nagdeklara sa kanila, kaya't sumunod ang mga dalawang ito na naging alagad ni Juan, sumunod sila sa ating Panginoong Jesucristo. Diba? Kaya dito ngayon, nung nakabilanggo na siya, nag-aalinlangan na siya sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga, ang inaasahan niya na Kristo na darating ay mayaman, matapang, isang hari, maraming sundalo. Pero yung inaasahan niya, baliktad. Isang abang lingkod ng kanyang naging alagad ay 12 lamang na hamak, na mangingisda, tax collector na makasalanan, isang doktor na si Lucas. Yun lang, yung mga alagad niya, wala silang sandata. Ang tangi lamang nilang sandata, yung mga sarukot, tungkod. Diba? Yung mga sisidlan lang ng kanilang inumin, yung tubig, yun lang. Mga ginigiliw. Ang mga hawak-hawak ng mga disipulo ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya dito, nag-aalinlangan na si John the Baptist na inaasahan niya na siya ay makakalabas at ilalabas ang Kristo na hari. Subalit baliktad ang inaasahan niya, mga ginigiliw. Alam niyo, kayang gawin ng Panginoong Diyos yan na ilabas si John the Baptist. Kaya nga po. Oo, madali lang. Isugo lang niya yung anghel niya, yung kahit isang anghel na lang libu-libong tawang papatay ng anghel ng Diyos Pero bakit niya gagawin yun? Alam niyo kung gagawin ng Diyos yun? Hindi matutupad yung propesiya na iaalay ng ating Panginoong Jesucristo ang kanyang buhay para sa atin. Diba? Hindi mangyayari yung propesiya
Di ba? Hindi matutupad kung gagawin ng Diyos yun na, na palalabasin niya, papatayin ng mga anghel, yung mga nagpabilanggo kay Juan. Hindi po. Hindi na matutupad yung propesiya ng ating Panginoong Jesucristo ay ipapangko sa krus upang tubusin tayo sa ating mga kasalanan. Di ba? Kahit sabi niya dito, no? Nabalitaan niya ang mga ginagawa ni Kristo, kaya't nagsugo siya ng ilang mga lagad upang itanong, kayo po ba ang ipinangakong darating o maghihintay pa kami ng iba? Sumagot si Jesus, bumalik kayo kay Juan at sabihin niyo sa kanya ang inyong narinig at nakita. Nakakakita ang mga bulag, nakakalakad ang mga pilay, gumagaling ang mga ketongin, nakakarinig ang mga bigi, muling nabubuhay ang mga patay at ipinapangaral sa mga mahihirap ang magandang balita. Sabi niya po, pinagpala ang taong hindi nag-aalinlangan sa akin, sabi ng ating Panginoong Jesucristo. Wala pa tayong nabalitaan mula nung likhain ng Diyos ang mundo na ginagalawan natin. Wala pang nakapagpagaling ng isang ketongin. Diba? Although may lunas na ang ketong nung nakadiscover na sila ng lunas noong 1981. Wala pang nakapagpagaling ng isang bulag na nakakita. Yung taong nabubulok, 3 araw ng patay, nabubulok na, subalit binigyan niya ng buhay. Wala pang gumawa ng ganon na himala, kundi ang ating Panginoon Jesucristo lang. At yun ang isang kadahilanan na pinapakita ng Diyos na dumating na yung tagapagligtas, dumating na yung Kristo ng Diyos na walang iba, kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Alam nyo, kahit sa atin, sa kapanahunan natin ngayon, andun pa rin. Lalong-lalo na pag dumadaan tayo sa mga pagsubok sa buhay. Lalong-lalo na kung hindi tuloy-tuloy, hindi natatapos yung mga circumstances natin, yung mga problema natin, diba? Yung mga trials natin sa buhay. Parang nararamdaman na natin na parang napakalayo na tayo sa ating Panginoon. Diba? Ang layo na ang Panginoon sa akin. O may iyak na tayo. Diba? Pero parang hindi pa rin natin nasusumpungan ng Panginoon, mga ginigiliw. Andun yung pag-aalinlangan natin sa ating puso, mga ginigiliw. Subalit, mga ginigiliw, alam niyo ang Panginoon, no? Hindi maliit ang kanyang kamay upang hindi niya tayo kayang abutin, no? Alam niya lahat ang pinagdadaanan natin, no? Alam niya po lahat, no? Yung mga pagsubok na ito na nangyayari sa ating buhay, nangyayari ang mga ito upang tayo ay lumago, upang tayo ay mag-mature, di ba? Opo, ginagawa ng Panginoon ito, nangyayari ang mga pagsubok na ito sa buhay natin upang magiging resilient po tayo, matatag tayo sa ating pananampalataya, mga ginigiliw. No? So, magandang gabi. I hope you are being encouraged. God bless everyone. God bless po.